Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have a... Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. I do not regret running for Vice President kasi imagine ninyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? O, diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Ngayon na! Ano? Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Eh namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget. Honorable Rosas, you may proceed. Madam Chair, ayaw tayo sagutin, Madam Chair. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo ayaw sagutin. Napakasimple po ng mga tanong natin. It is about dates. It is about confirming yung mga dates, Madam Chair. So ayaw tayo sagutin at sa harap ng publiko. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito. Kaya po tayo nagka-question kaugnay dito, Madam Chair. This is about transparency and accountability, and it doesn't exempt the office of the Vice President. No, Madam Chair. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. I do not have to answer to her. If I want to answer to the people, Yes, we know that, Madam Vice President. If I want to answer to the people, you may proceed, Honorable Rosas. yes, Madam Chair, kailangan cooperating with the Supreme Court Madam Chair, ang dokumentong ipinapasa sa official ng gobyerno, Madam Chair. I believe yun po ang kailangan natin gawin, sa isang simpleng mamamayan, kapag nagkamali ka ng kahit isa, sa bawal na sasagutin, Madam Chair. Yes, Honorable Rosas, please Yes, proceed. nagpapasa tayo ng application. Kailangan tama ang nakalagay, Madam Chair. Kung paano sulit sa'yo kapag sumasagot, ganyan din ang gobyerno. Madam Vice President, isa-isa lang Hindi tayo, naman pwedeng sabihin nyo na hindi ako sumasagot dahil hindi niya gusto yung sagot ko. We move to the next Madam Chair. person on the list. Madam Chair. Madam Chair, hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa'yo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba, Madam Chair? Is this an inquiry regarding... He said, Yes, and Yes, please, ma'am. I remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So yes, you may so proceed if po. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Thank you. Mag-impeachment, diba? So apparently,
pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did.